with you. Hello po. Good evening po at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan Interactive Live. Well, pasensya na po medyo malat po. Malat at medyo may konting hapo pa. Medyo malat po. Medyo malat. Ngayon pong gabi, sasagot tayo ng mga katanungan nyo, no? Maraming salamat sa mga nanood nung aking ginawang video tungkol po doon sa experience ko sa COVID. At I'm sure maraming mga tanong na sana masagot ko po ngayong gabi. Iisa-isay natin yung mga message nyo. So, i-type nyo lang po dyan yung mga tanong nyo. Medyo namamalat po ako if you notice, no? Pero yung pamamalat ko po walang kinalaman po sa COVID. May kinalaman to sa sa kasisigaw ko dun sa pinapanood naming teleserye. Sa mga hindi po nakakalam nung ako'y na-hospital, napilitan ako manood ng mga teleserye. Napanood ko yung mga Legal Wives, saka yung To Have and To Hold. No choice kasi gusto ni Mrs. manood, di napilitan ako dahil isa lang naman TV sa loob ng kwarto ng hospital. So habang nanonood ako, wala, tawa ko ng tawa drama pero tawa ko ng tawa, no? I'm sure iba sa inyo nasubaybayan yun, no? Sigaw naman ako ng sigaw na parang direktor. Sabi ko, lumuha ka sa kaliwang mata. Kinakausap mo ikaw matos nga. Mga ganyan, no? So, nakakatawa talaga. So, tawa kami ng tawa mag-asawa habang nandun sa hospital, no? Anyway, malaking tulong yun dahil during that time, yung 11 nights, no? Batong-bato ko, pati nga yung painting, na halos nabilang ko na yung mga bintana dun sa painting dun sa wall. So talagang it's so, well, ano bang term dun? Boring, batong-bato, no? Pero malaking tulong si Rocco. Malaking tulong si Rocco. Okay, so anyway, maraming salamat muna ulit, no? Walang sawang papasalamat ako sa mga prayers, saka doon sa mga well wishes nyo from me and my wife. Maraming salamat po. At as I've said, road to recovery na kami. Misis ko fully recovered Ako medyo may konting hapo pag konting lakad, pero in due time I'll be okay. Pero yung pamamalat ko wala talagang kinalaman sa COVID. Tawa nga ng tawa misis ko Sigaw kasi ako ng sigaw. Ako ba? Parang feeling ko isang direktor sa teleserye. Umiyak ka! Back to workshop! So anyway, basahin ko na muna yung mga tanong nyo. So siguro bago ko basahin yung mga katanungan nyo, meron ako mga nakita mga questions at marami mga tanong Yung iba nasagot ko na dun sa aking video. Pero may mga tanong na talagang reserve ko para ngayong gabi, no? Ngayon ko sasagutin para sa lahat. So kagaya nito, no? Teka Andali hinahanap ko po yung natin, yung mga comment nyo, tinitingnan ko po. Ito po, no? So maraming salamat muna. Babasahin ko po yung mga tanong nyo, pipilitin ko na mabasa ko po lahat yan, no? Thank you at good evening po sa lahat. Yung mga nag-message ng good evening,
Good evening po mga GSKers. I love you too and hello, okay? So marami po kayo at babasahin ko yung mga tanong ha. So I'm okay sa mga nangungumusta, okay naman po kami. Siguro in one more week I'll be perfect na, okay? So welcome back Idol, Marian Castillo, Sofia Donato, Agnes Esparagoza, Maria Teresa Castillo Mendoza, Leia Sararte, Nerissa Ignacio de Jesus. Binabasa ko po isa-isa ha. Pero bago ko po basahin yung mga tanong nyo dyan, no? May mga tanong lang po rito na medyo naiiba na gusto ko pong i-share sa inyo yung aking kasagutan. Unang-una po, ito. Mayaman ka kasi kaya nakaligtas ka sa COVID. Well, medyo masama yata pakinggan, no? Kasi yung iba, sinasabi na mahirap lang kami sa mga hospitalization, sa gamot mo, hindi namin kaya, mamamatay na lang kami, ganon. Pero unang-una, nagkakamali po kayo, hindi po ako mayaman. Hindi ko naman siguro kasalanan kung nung umidad ako ng mga, basta nung nagkaedad na ako, naisip ko na siguro mag-ipon ako para kung nagkasakit ako, nagkasakit mga anak ko, o magulang ko, meron ako matustos. Kaya nung 2018, nung father ko ay nagkaroon ng cancer of the lungs, mabigat din na gastusin, pero hindi ko riniklamo yon. Kung maduduktungan pa yung buhay niya, maski na magkano. Pag sinabi ko maski magkano, hanggang kaya kong abutin. Kung di ko abot, ipanguutang ko. Ibebenta ko kung ano man pwede ko ibenta. Ganun po kahalaga ang buhay So hindi ko naman kasalanan kung nag-ipon ako mula nung certain age na inisip ko kung magkasakit man ang magulang ko, ako, pamilya ko, meron ako madukot. At kung kinapos yung aking dudukutin, gagawan ko ng paraan. Ganun po dapat ang pananaw natin, di ba? Kaya yung mga nagsasabi, mahirap lang kami, hindi nyo siguro kasalanan na pinanganak kayong mahirap. Pero kung tumanda kayong mahirap at hindi kayo nakapag-ipon, at ngayong maski gusto nyo mag-ipon, medyo huli na, siguro may problema po yon, di ba? So, wag natin sabihin yon. Ngayon, totoo na kailangan mo ng pera pambili ng gamot. Pero meron po akong kilala na mayaman, namatay po. 5 million ginastos sa ospital. After 20 days, namatay. Ito po yung mga kapanahunan ng umpisa pa lang ang COVID. At nandun sa billing niya lahat, pati yung PPE na ginamit. Kulang pa ang kaalaman ng mga doktor pagdating sa gamutan nung panahon na yon. Siya'y super yaman. Kung 200 million, meron siya. Pero namatay siya. 5 million ginastos. Hindi siya nakita ng pamilya na from pagkababa sa ER, hindi nakita ng pamilya na after 20 days, namatay. Binalik sa kanila, abo na. So, wag niyo pong sabihin na swerte mayaman. Iba-iba pong problema ng tao. Mayaman, mahirap, may kani-kanilang problema. Okay, so, kung ako mayaman, for your information, nung ako'y nag-chest pain, pinayuhan ako na magpunta sa ER para magpa-ECG. Pero, hindi ako makapunta kasi ang sama ng pakiramdam ko. Wala po akong driver. Kami lang ng misis ko magkasama sa bahay. Wala kaming katulong. Misis ko naglalaba, nagluluto, namamlansya. Ako, tagakain. So, huwag niyo pong sabihin mayaman. Nakakaano yon. Dahil ako mismo, sira sa sakyan ko, ako magdadala sa talyer. Maniwala kayo hindi. I never had a driver of my own. So, yun ang mayaman para sa akin. May driver ka, may utusan ka, di ba? May tagapunas ng pawis mo, di ba? Yun ang mayaman. So, hindi po yan. Then number 2, mabuti nga sa'yo. Aba, ito naiiba po ito. Pinabasa ko sa misis ko na sumamalob Mabuti nga sa'yo yung nagkaroon kami ng COVID. Kasi pinagkikitaan niyo mga doktor ang COVID. Sa nag-message po nito, hindi po ako pulmonologist. Hindi po ako infectious disease physician. So, sabihin mong pinagkitaan ko yung COVID, mukhang mali. Wala po akong laboratorio ng swab test. Wala po akong tindang bakuna. Wala po akong gamot na binibenta para sa COVID. So, mukhang mali po yung tinatahulan nyo
So, maaring masama loob nyo kung meron kayong bad experience sa doktor, pero wag nyo pong lahatin. Okay? Kasi nung mismo ako may COVID, may isa akong pasyente na may COVID, tumutulong ako, nagte-text ako sa kanya kung ano mga gagawin. Unfortunately, itong pasyente kong ito na parang kuya ko na po, pumanaw nung time na ako po ay may COVID. So, dagdag din sa iniisip ko, no? Ang pangalan niya ay Mr. Simon Buena Jr. June, I'm so sorry sa nangyari. At Feli, Pilipinas, nakikiramay ako sa buong pamilya niyo. Then number 3, doktor. Tingnan niyo to, ha? Doktor ka, nahawaan ka. Alam mo naman siguro kung anong pag-iingat. Paano na kami mga ordinaryong tao? Yan. Message po ito. Tanungin ko po kayo, between a doctor and a ordinary person, sino mas exposed sa pasyente? Di ba, doktor? Alam niyo po ba, sa clinic ko, limited po ang aking time para sa pasyente. Limited po ang aking clinic days. At limited po ang aking pasyenteng tinitingnan kada clinic days. Ano ibig sabihin? Pumapasok ko MWF, umaga lang. Ang tinatanggap ko, maximum 15 patient. Ngayon, doon sa 15 patient na yan, lahat yan by appointment. So, during tawag nila, magpapaschedule sila, sasabihin kaagad ng staff ko, sa lahat, ano po ba ang reason ng pa-check up nyo? So, sasabihin, mabigat ang dibdib, masakit ang tuhod, masakit ang ulo. Pag sinabing, inubon ang isang araw, 2 araw, merong sakit ng lalamunan, may pagtatae, may pananakit ng kalamnan na parang kaso, ang sinasabi ng staff ko, ay sorry po, kasi mas gugustuhin po namin pag ganyan, dumiretso po kayo sa isang Department of Health o sa mga hospital na meron silang triage. Pag sinabing triage, yung minomonitor nila kung posible na ikaw ay isang COVID patient. Yan po ang sinasabi palagi. Ngayon, ang tanong, Doc, kayo mag-asawa, saan kayo nahawa? Kami mag-asawa, twice a month lang kami mag-grocery. Kami mag-asawa ay hindi nagpupunta sa saan-saan para kumain sa labas. Usually, nagpapa-order lang kami, delivery. Ako, pumapasok sa clinic, MWF, wala akong absent. Wala akong absent. So, nag-absent lang ako nung nagkasakit ako nito, nung nagka-COVID ako. Dun sa MWF na yan, may mga nakikita akong pasyente na nagulat ako minsan, pagtingin ko, ang chief complaint, yung pinakadahilan ng pagpa-check up ay hypertension, o kaya diabetes, o kaya uric acid mataas, o cholesterol. Pero pag nandun na sa loob ng aking kwarto, magugulat ka, bigla lang uubo. Tapos pag tinanong ko kailan pa yung ubo nyo, ay mga 2 araw na. Kayo ba'y linagnat? Medyo sinat lang naman, Dok, pero okay naman po. Ngayon, COVID kaya yon? Hindi ko alam. So minsan, hindi kasi nagsasabi ng totoo ang pasyente. Hindi ko naman sinasabing sa kanila ako nahawa. Pero posible. Pero ang misis ko nahawa, sigurado ako sa akin. Sigurado ako. So, siguro dadagdagan ko ang aking machine sa clinic o device na tinatawag. Maglalagay po ako ng lie detector test para po doon sa mga sinungaling. Okay? So, dadagdagan ko. Anyway, so, yun po ang sagot. Na-expose ako bilang doktor. Hindi ko mapipili dahil ang pasyente kung sinong nakapagpa-schedule, tinatanggap naman namin unless hindi nga sinabi yung dahilan ng kanyang pagpapacheck up. Number 4, okay, inasikaso ka maigi dahil doktor ka. Kung kaming mahihirap, pinabayaan na lang kami mamatay. Sobra naman po ang wala niyong katiwala sa doktor. Sobra naman ang kawalan natin ng tiwala sa kapwa. Ganyan na po ba ang society natin? Wala na po bang doktor na totoong may malasakit? Siguro may masama kayong experience, pero wag niyo pong latin. Yun lang po ang sagot ko dito.
Number 5, magkano binayad nyo sa hospital bill? Eh di siyempre tatanungin ko, bakit mag-aambag ka ba? Okay. Doc, gusto namin malaman eh. Okay, gusto nyo malaman? Eh di magkasakit kayo para malaman nyo magkano kasi iba-iba eh. Hindi naman yung binayad ko o binayad ko sa aming mag-asawa, ganun din ang ibabayad nyo. Bakit? Depende sa anong mga ginawa sa inyo. Eh kung ikaw ay respirator, eh kung di ka huminga, doon ka na sa machine, aba ibang usapan yun, di ba? So hindi ko pwedeng masabi kung magkano dahil parang in a way, huwag kayong magagalit. Feeling ko na insulto ko. Kung sinabi ko bang 500,000 ang binayad ko, yun lang ang halaga ng buhay ko kami mag-asawa. Kung sinabi ko bang 5 million, sasabihin nyo, ang mahal naman, 5 million, mahal ba yun para sa buhay namin mag-asawa? Di ba? Eh, mahal sa inyo, pero sa akin hindi. Dahil ikabubuhay ko yun eh. Di ba? 5 million, 10 million, kung kaya ko, bakit hindi? At hindi ko kaya, meron kaming strong family support. Eh, hindi pa ako nagsasabi sa kapatid ko, Gary, pag kailangan mo, halat mino. Oh. Di ba? Eh, ganun talaga eh. Magdadamayan kami magkapatid. So, hindi issue yun kung magkano. Ang issue, kaya ba? Bubuhay ba? Lalala ba? Tutubuan ba? Bubutasan ba dito? Yun ang issue doon. Okay? So, para sa akin, kung mahal sa inyo, kasi ganito lang yan eh. Bumili ako ng isang kape sa Manila Hotel. 250 pesos yung kape. Eh, bumili ako ng 3-in-1, 10 piso lang o 15 pesos. Ba't palagay natin? Pareho naman kape, di ba? Pero, syempre, mahal sa inyo yung 250 sa iba. Pero ang point ko, ang sarap naman ng inupuan ko. Ang ganda ng ambience. So, lahat yung kasama doon sa binayaran mo sa 250. So, wag natin pag-usapan yan. Ang importante, matuwa kayo dahil masaya ako, naligtas kami mag-asawa. Okay? So, ngayon, yung mga tanong nyo. Ito yung mga common na tanong eh. Doc, binakunahan ka, nagkasakit ka, ayoko na magpabakuna. Wag po. Naniniwala ako deep inside my heart. Nakatulong ang bakuna. Nakatulong. Ngayon, kung sasabihin mo, Doc, promote mo ng bakuna. Hindi ako naniniwala dyan. Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Basta ako naniniwala. Ngayon, ang patunay ko para naniniwala ako, nagpabakuna ako. Pinabakuna ko asawa ko, mga anak ko, nanay ko, pinabakuna ko. Mga kapatid ko, sinabi ko lahat kayo magpabakuna. Anong bakuna? Iba-iba kami. May kapatid ako sa state, Pfizer. May kapatid ako sa isa state, Johnson & Johnson. Yung kapatid ko dito, na isa sa Pilipinas, Sinovac. Ako, Astra. Asawa ko, Sinovac. So, iba-iba. Pero lahat yan, pwede. Pag tinanong ako, pwede. Huwag kayong matakot, magpabakuna kayo. Ngayon, kung sarado na isip nyo, ayaw nyo magpabakuna. Ang dami nyo sinasabi na masama daw yan, experimental yan, hindi totoo, minadali. Eh di huwag kang magbakuna. Wala namang problema dun eh. Iba yung paniwala ko, iba paniwala siguro ng pinapaniwalaan nyo. Hindi ko sinasabing mali sila. Maaaring may katuwiran sila. Pero kung sino gusto nyo sundin, nasa sa inyo. Yung iba sa inyo, wag na tayo magkunwari Real talk tayo ngayong gabi. Real talk to. Live to. Yung iba sa inyo, takot lang magpabakuna dahil takot sa karayom. Wag na kayong marte. Totoo, takot lang magpabakuna dahil takot sa ganon. Maraming ganon, may phobia sa needle. Ang dami pang reason, pero yun ang totoo. Science po ang pinag-uusapan. Sasabihin niyo yung bakuna, minadali. Bakit hindi mamadaliin? Parami ang kaso. Pag walang bakuna, ano nangyari ngayon sa atin? Sa tingin nyo? Ngayon, sabi nila, pag nagpabakuna, hindi ka magkakasivere. Totoo po, ang sabi nila, pag nagpabakuna, maaaring mild o asymptomatic, which is 80% ng nabakunahan nandoon. Doon sa 80%, mild and asymptomatic. May sinabi naman sila na mayroong possibility na magkaroon ng severe, magkaroon din ng critical, or even death. Maski nabakunahan. But these are yung may comorbidity, o kaya yung high viral load, o kaya namatay hindi dahil doon sa virus mismo, kundi doon sa cytokine storm na ipinaliwanag ko po doon sa aking video. So, hindi namatay dahil doon lang sa COVID infection, kundi doon sa cytokine storm na yung overreaction nung immune system nyo na pati yung sarili nyo
na damage. Yan ang number 1 halos na kinamamatay, cytokine storm. So pag namatay sa COVID, hindi minsan sa COVID kundi sa cytokine storm ang masasabi natin majority ng mga namatay. Because of the complication of the cytokine storm na pinaliwanag ko po dun sa video kung napanood nyo po. Pinilit ko pong ipaliwanag yun maski na kalalabas ko lang na ospital. Kasi gusto ko maintindihan natin. Gusto ko ma-encourage ko kayong magpabakuna. Ngayon, kung ako hindi naniniwala dahil sa nangyari sa akin, di ako mismo nagsabi, hindi totoo yung bakuna na yan dahil nagkaroon ako. Pero in-understand ko, inalam ko kung yung bakuna ba ang dahilan, kung yung virus ba ang dahilan. So please, yung mga iba sa inyo na medyo pa ganyan-ganyan pa, huwag kayong mag-hesitate dahil naniniwala ko it will help you. Okay? Ayun. Babasahin ko itong mga tanong ninyo, no? Kasi binasa ko yung mga nakita ko. Actually, marami pa yan. May nagtatanong about, Doc, yung ivermectin, hindi nyo ba na-try? Hindi ko po na-try. Ngayon, ang tatanungin na naman, hindi ka ba naniniwala? Nagbabasa ako tungkol sa ivermectin. May group of doctors who highly recommend it. And I think meron naman silang basihan na effective. But nung ako'y nagpaalaga na doon sa pulmonologist saka sa infectious disease, bilang respeto na sila ang aking attending doctor, lahat lang ng kanilang ipinayo, yun ang aking sinunod. Okay? Ngayon, kung tanong, may ivermectin ako? Meron akong ivermectin. Meron akong Lenwa. Pareho tayo. Hindi po ako as a doctor lang. I'm Gary na maghahanap ng solusyon for me and for my wife and for anybody na pwedeng matulungan. So, Lenwa? O sige, tumira din ako niyan. Uminom ako 4, unang inom. Kaso hindi naging maganda reaction sa akin. Biglang lumamig yung tiyan ko, sobra. So, I stopped it after first dose. Okay? Then, sumunod na ako dun sa flow ng using the standard medicine na ginagamit sa ngayon. Yung mga remdesivir, accepted na yan na sa ngayon, accepted na siyang antiviral for COVID. Okay? Then ano pa? Ito. Maraming salamat, Easy, Abela Langas. Patawarin mo po yung mga alipusta sa iyo. Continue po ako nag-pray para sa ating lahat, tao sa mundo, ma-save ng COVID. Thank you very much. Thank you. Sa mga hindi nakakalam, binabasa ko yung mga question pero medyo mabilis po yung pag-angat, no? So, thank you. Ito po babasahin ko yung mga tanong nyo kasi I already shared yung mga nabasa ko. Sana nakikinig yung mga nag-message ng ganito. Please stop yung mga mahirap lang kami. Kasalanan ko ba yun? Hindi ko kasalanan yun. Ang point kasi, parang sinabi nyo, mahirap lang kami, kawawa kayo, mamatay kami. Huwag ganun. Kasi may mga kilala po akong wala nga panggastos na buhay Di ba kung naikwento ko kanina, super yaman namatay? Ilan yung ganun? Alam nyo ba, naghahanap ako ng tocilizumab? Maski magkano, to the internet, papatulan ko na nga 100,000 per vial. Papatulan ko na nga. Ang problema lang, hindi siya registered So, ibig sabihin, maski may pera ka, kung nasaksakan ka naman ng peke, ano bang problema? Nalaman ko sa aking doktor na posible daw na itong mga fake daw na to, mag-crystallize. Ibig sabihin, para magkaroon ng pamumuo yan, sasama yan ngayon sa daloy ng dugo mo na para mga betsin-betsin o asin, di ba? Delikado po yun. Okay? Then, ito, thank you, good PM. Ito, may tanong dito. Good PM po, wala, ano tong wala? Galing kay Weng Roleda. Naku, tumalon, sorry Nag-ano kasi, kung napapansin nyo po, pag may message po, biglang umaandar, kaya hanapin ko pa. Ito, ito, kay Weng. Ang bilis, teka, ano ba pwedeng gawin para ma-stuck mo na siya? Kasi 484 comments. So, binabasa ko. Thank you, Bernardine. O, kita nyo, tumalon agad. Huwag na muna kayo mag-message para hindi gumalaw. Teka, Sandali lang, I'll find a way para mabasa ko to. Si Yuki Hachi, thank you for your trusting din Dr. Valco Studio. Siya ang isa sa attending doctor ko.
Watching from Dasmariñas City, Cavite. O, kita nyo, tumalong kagad, no? Teka, mama, ayusin ko lang tong, I don't know paano i-check to eh. Siguro, I'll use this one. Sandali lang, mama, sandali lang. Wait. Mga sir. Ito. So, okay. Thank you sa mga message. Ay, 1,000 message na pala. Sorry, ha. Thank you sa mga nanonood ngayon ng live, no? Maraming salamat. Right? Sorry. Yan. So, ito. Galing kay Malu de Guzman Peralta. Ay na, good PM po. Pag po ba nagka-COVID na, may additional na protection at posible na di na muna magkaroon for a period of time? Okay. Ito pong sagot dyan, Ma'am Malu de Guzman Peralta. Once na nagkaroon ka ng COVID, ito yung masaklap na katotohanan. Once na nagkaroon ka ng COVID na severe, mas mahaba ang nagbibigay na immunity sa inyo. Sinasabi na up to 10 months to 1 year. Once na nagkaroon ka ng mild COVID, pwede ka magkaroon ng protection ng mga 5 to 7 months. So, ano gusto nyo ba severe para mas mahaba protection? Wag! Tama na yung mild, okay. So, yun po yun. Naka-live ka ba talaga, Doc? Ganda pala ng boses mo. Jelmer Pondare. Jelmer, nagaganda ka ba sa boses ko? Actually, ito yung pinakapangit na boses ko. Dahil namamalat po ako, no? As I've said, kung ngayon ka lang nakatune in, kasi pinagsisigawan ko yung artista. Sabi ko, ano ba namang acting yan? Mag-workshop ka! Nako, mamaya magagalit na naman misis ko dahil idol niya yun. Okay, so ito. Sige, babasahin ko po, ha? Doc, may pre-existing condition po ba kayo? Nice to see you well. From Jean Say. Wala po eh. Wala akong hypertension, wala akong diabetes. Pero during the time na ako na-admit, tumaas ang blood pressure ko. So, nagpa-inom sa akin ng gamot na I have to maintain muna to observe if during that time, nag-stress ako, kaya tumaas BP, but ina-observe ko pa rin. And then, nag-take ako ng mga 5 days ng blood thinner, kasi may nagtanong dito, kung nag-inom daw ako ng mga Coumadin. Nag-take ako ng blood thinner for 5 days after discharge, just to be sure na hindi ako magkaroon ng blood clot. But during that time na confine ako, nag-i-inject po ako ng low molecular weight na heparin, para hindi magkaroon ng pamumunan dugo. Medyo masakit yun sa ini-inject sa balat. So 10 days yun, ang purpose nun is to avoid blood clot dahil since palagi ako nakahiga, yung mismong COVID nagpapalapot ng dugo at yung mismong cytokine storm ay pwede magpalapot din ng dugo. So, yun pong sagot doon. Ngayong naglalakad na ako, nagkilos-kilos na ako, pinatanggal na ng doktor yung pag-inom ng blood thinner or anticoagulant na tinatawag. Yung question ko po, ito na, nagtatampo yung question daw niya. Marisigan Paulette ba basa rito? Paulette. Yung question ko po, how long will it take to know that the virus is Delta virus? Okay, good question. Dito sa Pilipinas, hindi lahat ng laboratorio ay meron silang genome testing. Pag sinabi niyong genome testing, malalaman mo yung specific na variant. So, hindi ginagawa yan na pang, ano ba yun? Hindi ordinaryong ginagawa yan sa mga hospital. Sa ngayon, chinecheck lang yung yung RT-PCR, yung swab test, positive lang or negative for coronavirus. Pero hindi mo masabi kung Wuhan or Delta. But according to my pulmonologist, si Dr. Jerome, sabi ni Dr. Jerome Santos, nung wala pa yung Delta, yung Wuhan medyo stable lang daw eh. Dahan-dahan lang daw yung pasok ng mga pasyente. So, ina-attribute nila na most of these cases are Delta. Kasi ang bilis daw ng paglala ng kondisyon, ang bilis ng incubation period, usually 2 to 3 days, nakakaramdam ka na ng symptoms. Yung dati, Wuhan, it will take you 4 to 5 days na incubation period bago ka makaramdam ng symptoms. At ngayon, napansin nila mas mabilis lahat at mas madami ang umaabot sa cytokine storm. Okay? So, knowing na Delta ang sinasabi nila ang pinakamataas na variant ngayon, kaya maraming na-hospital.
So, watching from Pangasinan, John Manalili. Thank you po, thank you. Totoo po ba, Doc, sa panahon po ngayon, wala pong mayaman at mahirap? Lahat po, pantay-pantay po ngayon. Kalooban po ni Lord ang lahat. Well, naniniwala po ako. Ganito lang yan lahat ng nagka-COVID, hindi mo alam kung sino yung magiging mild, moderate, severe, critical, o pwedeng mamatay. Wala makapagsabi. May mga pasyente may comorbidity, mild lang. May pasyente walang sakit. Ang lakas-lakas, nag-exercise, kumakain ng tama, tigok. So para sa akin, wala pong makapagsabi. Ang pinaka-importante, ito po, ang pinaka-importante para sa akin is kailan mo kailangan pumunta na sa ospital. Ito po, bibigyan ko po kayo ng very important tips. Lahat po kayo, huwag nyo nang intahin na magka-COVID kayo. Bumili na kayo ng oximeter. Yung piliin nyo yung good quality na oximeter, yung meron pong pati respiratory rate. Kasi ang usual na oximeter, yung sinasabi lang yung O2 saturation, yung oxygen. Pangalawa, sinasabi yung heartbeat o yung pulse rate. Pero may pangatlo, may sinasabing respiratory rate o RR. Yung RR is respiratory rate. Yan yung inhale, exhale sa loob ng 1 minuto. Dapat nasa pagitan niya ng 16 to 20. Yan ang normal. Sa 1 minuto, ang ating paghinga at paglabas ng hininga, pag binilang mo yan, dapat nasa 16 hanggang 20. Minsan hanggang 25 nangyayari, pwedeng sabihin normal. Pero pag umabot na tayo ng 25 pataas, ibig sabihin yung respiratory rate nyo sa 1 minuto, umabot na ng mga 30. Yung ganito po, hinga nyo. Umabot ng 30 na cycle. Inhale, exhale. Ibig sabihin niya, nahirapan ka na huminga. Shortness of breath na ang tawag dyan. Anong indication para mapunta ka sa ospital? Pag hinahapo ka na. Konting salita, hinihingal. Konting lakad, hinihingal. O kaya 3 minutong lakad, hiningal na dating hindi naman kayo hinihingal. Yan po ang number 1 na indication na kailangan nyo na pumunta sa ospital. Ang first aid, oxygen. Lalagyan ka ng oxygen supplementation. Yan ang first aid. Second, kung ang temperature nyo ay hindi na bumababa, tuloy-tuloy ilang araw mataas. Maaring sa COVID, 1-2 araw mataas, tapos titigil na. Pero pag umabot po kayo ng mga 4 na araw, 5 araw na mataas at hindi bumababa, punta na rin po sa ospital. So, kailangan yung invest habang wala pa kayong COVID ngayon, huwag naman sana kayong magkaroon dahil napakahirap. Number 1 is oximeter. Number 2, thermometer. Kasi ito kadalasan tatanungin ng doktor pag tumawag kayo sa kanila, magpa-online kayo. Ano yung temperature mo ngayon? Ano ang iyong oximeter? Ilan ang respiratory rate? Ilan ang pulse mo? That is very important. At ang standard na palagi ko sinasabi sa mga pasyente ko, lahat kayo dapat meron kayong pang-BP sa bahay nyo. Digital o maski na yung aneroid, checkin nyo yung BP nyo. Kung diabetic, dapat meron kayong glucometer. Yung tinutusok ng daliri, kung isang patak ng dugo, lalagay nyo sa strip, titingnan nyo po yung sukat ng asukal nyo. Yan po yung mga basic mo na. Kasi kung mataas ang sugar nyo, mataas ang blood pressure nyo, pag nagko-COVID kayo, mas mahirap po ang complication. Kaya karamihan po, lalo na pag may edad na, naninigarilyo, umiinom ng alak, lasenggo, overweight. Yun ang mga critical. Tandaan nyo po overweight, hypertension, diabetes, mga sakit sa puso, ay iba pa, mga bara sa puso, pagkatapos yung paninigarilyo o kaya umiinom ng alak. Iba pa yung mga may compromised immune system like cancer, AIDS at iba pa. Plus the age. So yun ang madalas natin marinig. Kung mag-observe lang po kayo dun sa DOH, di ba meron silang linalabas na infomercial ba tawag doon, no? Mga info na mga data, ilan ang COVID ngayon, ilan ang namatay, mga ganon. Doon sa box na yun, yung pinakadulo, nakalagay doon, 79 to 80% mild COVID, 5% asymptomatic, 8 to 10%
moderate to severe, and 2 to 3% critical. So yun yung nangyayari with or without bakuna. Halos the same din po. So pag kayo po yung nabakunahan, mabibigyan ka ng protection. So malaking bagay po yun. So with the bakuna, 80% nandun pa rin sa mild. Yun nangyari sa akin, hindi ko na masabi na dahil sa hindi effective ang bakuna. So I believe it's more of siguro the viral load, napakataas. That's number 1. Number 2, the reaction of my body dun sa virus, which lumabas on the 10th, 11th, 12th day. Kaya akala ko nga, di ba, magaling na ako. Napanood niyo po, di ba, naglabas pa ako ng video nung Saturday bago ako na-confine, di ba? So sabi ko, I'm okay, nagpapahinga na lang. But traitor talaga eh. Okay. So ano pa, yung mga tanong ninyo, sasagutin ko pa ho ha. Tuloy natin. Thank you po doon sa mga well wishes. Maraming salamat. We're okay now. Nagpapalakas na lang, no? Ito. So, thank you very much po. Thank you. Ito, tinitingnan ko yung mga may questions. Actually, maraming question doon sa kaninang post ko eh. Ito po, may nagtanong sa akin about booster. Okay, very good question. May nagsabi daw na pagka naka 10 months ka na, medyo hihina na daw yung bakuna nyo nung una, lalo na sa mga elderly na immunocompromised. So tinatanong ako kung okay daw magpa-booster dose, which is actually ngayon kinoconsider na nila hindi booster dose kundi part 3 of the vaccination. Hindi booster kundi part 3. So 1 shot, 2 shot, then 3 shots. Okay. Ito pong sagot ko. Sa tingin ko okay po yun magpa-booster. Pero ang problema natin ganito, kumbaga, nagrasyon tayo ng pagkain sa mga Pilipinong nagugutom. Yung pagkain, yung po yung bakuna. So, narasyonan na po natin yung iba, pero yung iba po, hindi pa natin nabibigyan ng pagkain. Siguro, para sa akin, ewan ko lang kung tama yung term na gamitin ko, selfish, na magpilit tayo na magpa-booster o magpa-third shot, samantala may mga kababayan po tayo na hindi pa nakaka-first shot. Hindi naman tayo kapareho ng bansang Amerika, na sila mismo gumagawa ng 3 brands ng bakuna. Yung, di ba, yung Pfizer, Johnson & Johnson, saka Moderna, kanila yun eh. So, talagang priority nila, saksakan lahat ng kano. Hindi sila mauubusan ng bakuna. So, pwede na sila mag-third shot. Dahil, according to them, ang mga problema na lang ngayon, yung mga anti-vaxxer, yung ayaw magpabakuna. So, kung ayaw nyo, sige, bigyan na natin yung booster dun sa mga iba. They have the kumbaga, the capacity to do that. But sa bansa natin, ako, naniniwala ko, fairness man lang, lahat mabakunahan mo na, lahat ng gustong mabakunahan. Yung ayaw, wala na tayong magagawa doon. And it's their right kung ayaw nila. I respect them kung ayaw nila, pero syempre, kung meron mga, kagaya niya, mga, bawal kumain sa loob ng restaurant pag hindi fully vaccinated, huwag ka magreklamo. Kasi pinoproteksyonan lang nung government, yung mga ibang tao, di ba? Yun ang akin. Pero syempre, iba-iba paniwala. Sasabihin nila, hindi fair, ano ba yan? May mga discrimination. Well, hindi naman tayo maubusan ng reklamo eh. Nasa bansang Pilipinas tayo, di ba? So, maski anong gawin mo, tama gawin mo, mali. Mali gawin mo, tama. Depende yan sa kung saan paniwala niya. Okay? So, itong sa 12 and 17 po, nag-umpisa na po, no? Ang bansa natin, nag-umpisa na mag-inject sa ganyang edad. Pero, ang inuna lang po yung mga may comorbidities. So, yung mga edad na 12 to 17, in-injection na po yan ng bakuna. Pero, yung mga may sakit, ang inuuna muna. As I've said, because of the availability ng mga vaccine. Okay? Good to see you again. Thank you very much, Lailani Pascual. Then ano pa? Sige po pasensya na, marami. Medyo ni-skip ko lang yung mga greetings, no? Alicia Aguirre, maraming salamat sa iyo, Talagang natutuwa ako, regular follower ka ng Gabay sa Kalusugan. Salamat. Then ito po, no? Sige, mamaya, yung may request daw ng kanta, mamaya, relax lang, mamaya. Okay, thank God, your healing po, naniniwala daw siya sa vaccine, volunteer ako dito sa lugar namin, marami ayaw magpa-vaccine, ako, buong pamilya namin na vaccine,
makita nila na okay naman, nahikayat ko na sila na magpabaksin din. Ay, maraming salamat ha, Karen Corpus. Oo. Tayo mga nagpabakuna na, let's encourage other people to take the shot. Talagang malaking bagay po. Ako personally naniniwala na pag nabot natin yung 70-90% ng nabakunahan, matitigil tong COVID na to. Wag lang sana magkaroon ng panibagong variant. Alam niyo po, that's the main reason kung bakit minamadali ang bakuna. Bakit? Kasi habang tumatagal itong si Cubito, nanganganak ng mga nagkakalat ng lagim yan. Tapos nagmi-mutate yan. Sa mga hindi nakakalam, parang ganito po yan. Ha? Parang mas babigyan ko lang kayo ng halimbawa na madaling maintindihan. Halimbawa lang to ha. Sinugod tayo ng Hapon. Sinugod ang bansa natin ng Hapon. Isang batalyon ng Hapon sumugod dito. Mga Pinoy, alam mo naman tayo mga Pinoy, balisong lang ng mga taga Batangas kaya natin ubusin yan. Inuubos na ang Pinoy, pinagsasaksak ng balisong. Pero nagtira ng isang Hapon. Umuwi ng Japan yung Hapon. Rumesbak ang dala 3 batalyon. Ngayon, sabi nung isang umuwi na Hapon, eto mga Pilipino, ang gamit balisong lang. Ganun ha. O sige, 3 batalyon padala mo basuka. Ayun, nahirapan ngayon yung Pinoy. Basuka na ang dinala ng Hapon di ang Pilipino, gumawa naman ng paraan. Sinumpak lahat. Patay na naman, kaso nagtira ng isa. Ano itong sinasabi ko? Itong maliit na virus na to, isa na lang ha. Kung pinatay mo yan, di tapos na sana. Nagtira ka pa ng isa. Umuwi na naman ng Japan. Pagbalik nila, iba na yung dala nila, machine gun na. Ano ibig sabihin? Dahil sa isang lintik na Hapon na yan, COVID na lang, COVID. Nalaman nila yung armas ng Pinoy. Pagdating nila, mas marami na, mas malakas yung armas. Yun ang reason kung bakit kailangan matapos na yung bakuna na yan. Dahil kung nabakunahan mo na lahat, nag-isolate yung iba, hindi na magkakahawa. Bibigyan ko ng halimbawa. Nagkaroon ako ng virus. After 14 days, namatay na yan sa loob ng katawan ko. 14 days, kaya hindi na tayo pinapa-swab test ulit. Dahil 14 days, alam ng sensya. Pag-angat yan, pababa na yan ng 14 days. Pagbaba ng virus mo, hindi ka na nakakahawa. Ang nakakahawa, yung time na malakas ka mag-ubo, malakas ka mag-singhot, malakas ka magdudutura dyan, may lagnat ka, yun ang pinaka nakakahawa sa isang tao may COVID. Okay. So, yung by the time na 14 days na, lalo na 21 days na, hindi ka na nakakahawa. So, kung nandun ka lang sa bahay, hindi na ako nakahawa, di yung virus na matay na sa loob ng katawan ko, wala na siyang lilipatan. Nakuha niyo po? Wala na siyang lilipatan. Kung lahat tayo na may virus, nag-isolate ng 14 days, na matay na yan, di wala nang hahawaan. Kaso hindi nga ganun nangyayari. Yung iba, may virus, naglalakad pa. Yung iba, hindi nila alam kasi hindi sila nagpa-test. Yun ang problema. Kaya habang dumadami yan, nakikilala na niya yung mga panangga natin. Baka later on, yung mga gamot na ginagamit, hindi na tumalab. Nagkakaroon sila ng mga drug resistance. Yan ang problema. Kaya may bago na naman mga gamot, di ba? So may bagong gamot lalabas sa Merck. Pinapa-approve na nila yung Emergency Use Authority sa US, sa FDA. Ang pangalan ng gamot is Molnupiravir. Itong gamot na to, parang inaabangan ng lahat ng doktor. Dapat ang Pinas umorder na. Why? Kasi itong gamot na to, mild pa lang pag ininom mo, hindi natutuloy. Yun ang kagandahan nitong gamot na to. Oral, hindi swero. Okay? Mas less expensive to. Oral. Kaya dapat umorder ng gobyerno para just in case na meron na, may bigay kagad sa atin. Dahil sa mild pa lang, pag nabigay mo kagad, patay kagad yung virus. Hindi siya nagre-replicate, hindi dumadami. Yun ang inaabangan natin ngayon. Bago yan. The company na unang naglabas ng mga ivermectin, sila din yung company na gumagawa nito. Molnupiravir ang pangalan. Okay. Nakakatuwa nga Inalam ko yung history nitong gamot na to Kita mo ngayon, nagiging COVID ako.
parang ano, basta may tungkol sa COVID, gusto ko malaman, share ko sa inyo. Dati wala akong pakialam eh. Bakit? Hindi naman ako infectious disease specialist. Hindi naman ako virologist. Hindi naman ako pulmonologist. So bakit ko i-discuss tong topic na to? Kaya tingnan nyo lahat ng video ko, wala po akong discussion about COVID except yung vaccine. Wala akong di-discuss. Hanapin nyo. Ngayon lang ako nagdi-discuss dahil na-experience ko at ayoko ma-experience nyo. Ang hirap. Maniwala kayo sa akin, ang hirap. Ang hirap. Emotionally, mentally, physically. Ayoko na sabihin financially. Baka mamaya mag-donate pa kayo sa akin. Okay? So, ito. Alam nyo po ba na yung pangalan saan galing? Ito nga, nagulat nga ako eh. Yung pangalan na Molnu, M-O-L-N-U, Piravir, pinagkakatuwaan lang yata nitong mga ito eh. Galing po yan sa martilyo ni Thor. Oh, martilyo ni Thor. Doon galing yung word na Molnu Piravir. I-search niyo po. Parang sinasabi si Thor. Alam niyo si Thor ha? Siyempre, yung martilyo ni Thor. Ito, martilyo ni Thor. Puk ka, COVID ka, hayop ka. Pesting yawa ka, manggoy. Diba? So, anyway, pesting yawa ka. Okay, yun po yun. Okay, so, i-search nyo kung totoo sinasabi ko. Doon galing yung pangalan. Okay, so, salamat ha. Uy, ang dami nag-heart ha. Mahal nyo pala ako. Hindi ko lang nalaman na marami nagmamahal sa akin. Sige nga, damihan nyo nga yung heart, pero makita ko nga kung totoo. Kayo ba mga nag-heart yan? Mga may mens pa ba kayo? O mga menopause na. Okay, huwag kayo ma-stress, Doc. Hindi ako na-stress. Na-stress ako sa COVID. Hindi. Okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Okay lang ako. Stress sa bayad? Hindi naman. Pero kung gusto niyo talaga mag-donate, kung nagpipilit kayo, pwede naman ako mag-send ng GCash, mga may Paymaya. Pero hindi, okay na. Itulong niyo po yung ibibigay niyo sa akin sa mas nangangailangan. Doon nyo po ibigay. Kung may kilala kayo nangangailangan, itulong nyo po. Okay? Ano ba? Salamat ha. Marami ako natutuwa. Kayo talaga eh. Tama po kayo. Oh, sige. Mamaya sasagutin ko yung mga ibang tanong nyo. Kasi pag ang bilis talaga. Sorry, ang bilis ng paggalaw eh. Ito po. Pasensya na po ha. Sabi na hinihingal ka pa, Dok. Yes, medyo hiningal. Ganito talaga pag walang pera. Yes, umorder na ang government natin ng gamot na yan na gawa ng Merck. Yes, thank you, Aida. I heard na order na, pero ang tanong kailan dadating? Baka buong bansa meron na, tayo wala pa. Sana mabilis ngayon ha, sana mabilis. Yung po kayang age 6 to 12, kasi po nagtatry unti-unti mag face-to-face. Sa ngayon, wala pang guideline para sa ganitong edad no? So, sorry, lovely, no? Wala pa. Pero hopefully, magkakaroon, why not, no? Pero para sa akin, mga batang ganyang edad, baka mas mataas pa yung risk ng bakuna kaysa di ba? Kasi bata pa baka naman kayang-kaya nilang labanan, no? Bira ka naman makarinig ng ganyang edad, no? Though meron, pero bira naman. Okay, ito. It's 12:42, sabi ni Flor Estrella. Ma'am, sorry tumalon yung, basta it's 12:42 lang nabasa ko. Sorry, nakakahiya naman dahil ang bilis ng Sandali, mama, hinahanap ko, mama. Yung po bang Suob, may visa po ba? Dahil since last year, nag-start ang COVID-19, ay lagi kong ginagawa yung before bedtime. Thank you po, at capital letter po para mapansin ang tanong ko. Ha! Napansin nga kita, no? Murawski, San Miguel Route. Hello. Para sa akin, wala masama magsuob. Ang suob, hindi para mawala yung COVID. Ang suob, para guminhawang pakiramdam nyo pagdating doon sa mga mucus o sipon. Magpawis kayo ng konti, nakakatulong. Ginawa ko rin po yan. Sabi ko nga sa inyo kung ano yung mga nasa isip nyo. Mag-take ng vitamins. Oo, pero ang tanong, paano makontrol ng vitamin C yung aking cytokine storm? Kailangan mo ng immunosuppressant. Immunosuppressant, hinihina mo yung immune system. Baliktad Immune booster, ito immunosuppressant. Kailangan mo ng monoclonal antibodies. Yung isasaksak sa'yo para labanan mismo yung antigen. Antigen, yun yung nagkukos ng sakit. Antibodies, kumukontra doon sa antigen. Kasi nga, during that time, kailangan mo may panlabang ka
At hindi naman pwedeng, inom ka muna, vitamin C para lumakas immune system mo. Hindi kaya. So, ngayon na nakalabas na ng hospital na magre-recover, yan, kailangan ko na ng uminom ako ng IG ko, skim milk with colostrum, uminom ako ng itong BioPro, it's probiotics para sa stomach ko, no? At uminom ako ng vitamin C, Revcon C, ito, ininom ko, Revon C, ito yung vitamin C na may zinc na mataas. Okay? So, ininom ko yan. Wala namang problema, no? So, pwedeng inumin. Yung suob, pwede rin. Wala namang masama. But hindi po yan para patayin yung virus. Okay? Para maginhawa lang. Okay? Okay, anong tumama si Alpha o Delta? Naku, hindi ko na alam kung Alpha, Delta o Beta, Sigma. Hindi ko alam eh. So, basta, ang importante, naka-recover. Eto. Thank you sa mga Sheila Ramirez. No? Thank you sa mga info nyo, Doc. Father ko po, 73 years old. After first dose, parang na-trigger ang allergic rhinitis niya. Pwede po bang ituloy ang second dose niya? Pwede naman po. I don't think na yung bakuna magkukos ng allergic reaction or allergic rhinitis. Kasi ang kinakatakutan natin yung anaphylactic shock. Ito po yung talagang severe allergic reaction. Pero kung mga allergy na baka dati na meron, well, maaari nagkataon. And I don't think na reason para hindi siya bigyan ng second dose. Kundi, useless lang yung binigay na first dose. Okay? Princess Kidado, ano pong mapapayo nyo sa mga marites na kapitbahay, Doc Gary, na pag nalamang nagka-COVID ka, iniiwasan ka? Uneducated eh. Yun ang totoo. They are uneducated. Why? 14 days after your COVID, after your quarantine, hindi ka na nakahawa. Kaya nga hindi nga rini-require ng Department of Health na magpa-repeat swab ang lahat ng mga nag-positive ang swab test. Tandaan niyo po yan. Hindi yung rini-require. Okay? So, pag nagka-COVID ka 3 months ago, tapos diring-diri pa yung mga tao, ay, kung pwede nga lang, sapakin mo eh. Pero sa totoo lang, alam mo, minsan masakit ako magsalita. Ayoko sabihin na bobo sila. Pero, sa totoo lang, uneducated. Okay. Alvin Saclote Bardon, thank you very much. Yeah, magaling. Buhay pa. Maraming salamat. At hi sa mga taga-GMA Cavite. Happy to see you well, Josephine Sanchez Gomez. Thank you. Thank you sa lahat ha. Kasi po, medyo ang bilis talaga po ng pag-akyat ng mga questions nyo. So, kung ano yung mga makita ko agad, mabasa ko kagad, no? Okay. Hope to see you, Doc, kapag merong na po kayo ulit na clinic. Pa-schedule po, Papa ko Senior. Meron po siyang prostate. Ako rin may prostate enlargement. Rose, Sweet Throat Dabrim. Uring. Ang ganda ng pangalan mo, ha? Hi, Rose. I will be most probably back to clinic by first week of November. So I'll just take this couple of days rest or weeks para maka-fully recover. Sa mga hindi nakakaalam, yung left lang ko medyo weak pa ng konti. Base sa last x-ray ko, hindi pa siya ganun ganda. So I have to keep on doing the exercises, no? So sabi naman ng doctor, in due time it will be okay. Okay? So, masamanda mo talaga. Alam mo naman, di ba? Di ba? Oh, alam niyo, kayo din eh, no? Okay, biro lang ah. Glad you're okay na po, pati wife niyo. Thank you, Emmy Behar. Maraming salamat. Kung di mainam ang sinabi, may problem sila at di paano maalis doon, I pray tuloy-tuloy ng pagaling niyo. Maraming salamat. Ano pong mapapayo niyo? Ay, ito, sinagot ko na yun kanina. Doc, kapag po nag-positive, galing kay Grace Gomez, kapag po nag-positive, ilan months po bago siya pwede magpa-vaccine ng COVID? Okay, good question. Well, according to the Department of Health, 2 weeks after recovery, pwede na kayong magpa-vaccine. Okay? So, ano ibig sabihin ng 2 weeks after recovery? So, di ba, 14 days, halimbawa. So, intake ka pa ng mga 2 weeks. Then after that, pwede ka na magpa-vaccine. Mapa-first dose or yung naudlot mong second dose, pwede mo nang ipa-inject sa inyo. Okay? So ano pa? Tanong ko, kailan po kami pwede magpabaksin ng family ko? Kasi po, nag-positive kaming lahat. Severe nanay ko. Mild naman kami magkapatid. Hindi po kasi namin alam kailan po ang right time para magpabaksin.
September 1 po si nanay na discharge sa hospital. Senior citizen na po siya at may maintenance sa high blood at kasalukuyan nagagamot sa tuberculosis. Okay. Tulad ng sinabi ko kanina, 2 weeks after the 14th day nyo ng isolation o ng paggaling, pwede na magpabakuna. Okay? But with this history, syempre may doctor siya sa lungs na nagbigay ng gamot, I would suggest hingin nyo rin yung clearance ng doctor nyo. So more or less, siya magsabi kung pwede na o hindi. But usually, 2 weeks after the 14 days na isolation, pwede na po. Okay? Para po hindi magkasakit, pogi, lalo, oy, ganda boses, kaya pala hindi, kaya ko po hindi live. Ano yun? Julia Salilican Pino. Ulitin ko Doc, para kayo hindi nagkasakit, pogi lalo. Oy, thank you. At ganda boses. Ay, nako, pinagbobola mo naman ako. Okay, mamaya, kakantahan kita, mamaya. Salamat, okay na kayo ng asawa mo. God is good. May mission pa ho kayo kasi mga taong nangangailangan ng tulong nyo. Salamat, Larry Corong. Maraming salamat, So, eto, good PM. Wala akong vaccine. Last August 26, up to now, may long hauler po ako. Na-discuss ko po yung sa long hauler, ibig sabihin nung wala ka ng COVID, pero yung mga symptoms nyo, ang tagal bago nawala, no? Ang sinasabi, umaabot daw ng mga 12 weeks yan, no? So, pwedeng umabot ng 12 weeks, no? So, medyo matagal talaga, no? Konting tiyaga-tiyaga, okay? Okay, lumabas sa x-ray ko, bilateral pneumonia, lang peripheral ground. Yan yung ground glass, yan yung typical. Weng Loreda Reyes, yan po yung ground glass, yan yung ibig sabihin yan, may COVID ka, okay? Pwede po magpabaksin. Kung ang tanong nyo, pwede magpabaksin? Pwede po. Sa ganyang kondisyon, pwede. Basta 2 weeks after your isolation. So, ito. Yan yung mamaya. Sasagutin ko yung iba. Kasi nga, sa dami po, tinatalunan ko na dahil ang bilis ng pag-akyat. Okay? So, sige, tingnan natin yung mga sa dulo. Pasensya na po, hindi ko kayang mabasa lahat. Sa dami. How about after critical, naka-recover, still have symptoms like konting ubo, with plema, delikado po ba magpabaksin? Hindi naman po, no, Bernadette Ramos. Actually, kagaya ng pinaliwanag ko, kung hindi pa nabakunahan at naka-recover na siya sa COVID, hintay ng mga 2 weeks, pwede na pong bakunahan. Yung pagkakaroon ng ubo at plema, maaring yan yung mga tinatawag nga nating long COVID, o kung saan na wala ka ng COVID pero marami ka pang nararamdaman na maaaring related po. Related yan dun sa time na nagkaroon kayo ng critical, okay? Critical COVID, okay? Pa-shout out po, Gary. Sobrang idol ko po kaya sana mapansin. Leslie Valenzuela. Okay. Sige po, pagbibigyan ko. Leslie Valenzuela! Shout out Ayan Sobrang shout out yan Okay. Okay, ayan. Pinagbigyan ko lang. Kasi all caps di napansin ko rin, di ba? Pag all caps napapansin ko talaga. Hindi, biro lang. Maski hindi all caps yan. Ito, Espiritu Family from Singapore. Hello po. Almin Asidio Espiritu. Okay. Doc, fully vaccinated na kami. Sinovac, pwede po kami magpa-pneumonia flu vaccine. Pwede po. Wala pong pinipiling araw. After ng vaccination nyo ng Sinovac for COVID, pwede po kayo magpa-pneumonia or flu vaccine. Okay? Ilan days or weeks? 2 weeks pagitan. Okay na po yan. Huwag nyo na pong isabay-sabay pa. Baka mamaya maglagnat ka sa bakuna. Masisi nyo na naman yung bakuna, no? How about critical? Ayan, nasagot ko na pa yung kay Ramos, no? Doc, sa nangyari sa'yo, mas tumatag ba ang faith mo kay God? Emily C. Ever since naman I have faith, I have to tell the truth. Hindi naman ako nagsisimba. I don't go to church every Sunday. But I believe na God is everywhere. I believe na one thing na maka-Diyos is you don't think bad sa kapwa mo. You don't do bad sa kapwa mo. And you do whatever you can do to help people. Yun ang aking paniwala. Well, yung iba, you have to go to church, you have to read the Bible, but siguro iba lang paniwala.
Marami kasi akong kilala, nagba-Bible study nga, pero yung mga ginagawa nila, hindi naman parang makadiyos. So, para sa akin, nasa tao yon. Meron na may iba, hindi nagba-Bible study, pero ang daming ginagawang sobrang makadiyos. So, iba-iba pong paniwala. Well, I don't want to talk about religion, I don't want to talk about politics. Ito nga health pinag-uusapan, dami pang disagreement ng iba. What more if we talk about religion and politics? Basta importante, mas anong religion mo, pwede ka magka-COVID. Mas anong political stand mo, pwede ka magka-COVID. Yun ay universal. Okay? Tama ba pagkapaliwanag ko, mga brothers and sisters? Okay. So, tama ha? Sige. Hinihingal na ako. Pagod na ako. Well, I think it's time na, no? Kasi, I want to rest na rin. Alam niyo ba, for the next 2 weeks, ang partner ko ito. So, itong partner ko, then bago matulog, kailangan ko magganito. Inhaler. So, ito po yung lahat ng mga nagka-COVID na nahirapan pa huminga. Bumili po kayo ng ganito. Ang tawag incentive spirometer. Nabibili po yan online. Huwag niyong sabihin na namang gastos. Nakita ko to mga may 300 pesos. Magagamit nyo naman to para lumakas baga nyo. Okay? Turuan ko po kayo paano paggamit dahil may kilala akong nagka-COVID hanggang ngayon hirap huminga. Hinahapo. 2 months na, 3 months ago na yung COVID niya. Hinahapo pa rin. Paano? Wala namang ginagawa para mawala yung hapo. Ito po gagawin nyo. Bumili ng ganito. So, ang ginagawa lang po rito, okay? So, kakagatin nyo po itong pinaka-mouthpiece. Kakagatin nyo. Yan. Hihinga kayo. Dito, inhale sa bibig. May makikita kayo dito na umaakyat na ganyang kulay asul, no? So, dapat andyan yan sa may gitna. Ito naman, makikita nyo may mga sukat. 500, 1,000, 1,500, 2,000. So, ganito po yan, ha? Kagat. Higop. Higop. Bitaw. Bababa siya. Pagbaba niya, higop ulit. Medyo mahina, 1,500 kasi salita ko ng salita eh. Naabot ko kasi 2,000 eh. Higop ulit, gano'n ha? Gawin nyo po ng 10 times. So, 10 times every hour. So, kada oras, 10 beses higop yung ganyan. Huwag kayong magtaka kung medyo minsan parang hilo. Kasi, humihigop kayo, natural, may konting hilong konti. Basta nahilo, pahinga. Kung nahapo, pahinga. Basta gawin yung 10 times, as much air na kaya nyong higupin. Ang purpose nun, mag-expand yung lungs. Ganon. Okay? So, wala na tayong oras, but I promise you, iiwanan ko kayo ng isang ganda. Maski na tayo malat na malat kailangan kong tapusin to dahil pinangawa ko to. Okay, wait. Okay na. Ready na po ba kayo? Ready? Medyo hiningal ako dun. Sana may na-share po sa inyo at hindi na sayang yung inyong panonood. Maraming salamat po sa nagtiyagang manood at sana may na-share ako. Mamaya, sasagutin ko po yung mga tanong nyo na hindi ko nasagot. Sasagutin ko po siya. Okay? So maraming salamat at good night po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating Gabay sa Kalusugan Interactive Live. Bye-bye!